One, two, three. Book. Go. Okay. Welcome to my channel, Apollo Manlawi. Muli tayong nagre-record ng video dahil may nakita tayong isang video noong nakaraang mga araw kung saan may dalawang tao, si Mr. Robert Reyes at si Dr. Melba Magay. Sa kanilang video, sinabi nila na panahon na daw para tapatan ang Iglesia ni Cristo. So, nakarang mga araw pa yon, tayo ay hinihintay natin na tapatan nga nilang Iglesia ni Cristo. Dahil may nangyaring lindol dito sa aming lugar, nung June pa lang, nangyari ang lindol, hinihintay nating tapatan nila yung pamimigay ng Iglesia ni Cristo ng lingap. Pero wala tayong nakita kahit anino man. So, tumagal ang ilang buwan. Lumabas na naman ang dalawang ito. Ano na naman ang script? Ano na naman ang issue ng dalawang ito? Ang sabi nila, may threat daw silang dalawa mula sa Iglesia ni Cristo. So, pakinggan natin ang kanilang magandang video. Upang malaman namin yung detalye ho ng Father, pagpasok ko na lang doon sa pinakamaraming death threat para madagdagan. Ayan. Kita natin na binanggit yung death threat. Patawa-tawa pa silang dalawa. Tawa-tawa lang. Hindi mo alam kung totoo, gawa-gawa lang, o ano pa man. So, tuloy natin. Po, hindi natin take seriously yung mga death threat kasi that's to be expected sa mga bashers, no? Sabi po ng aming staff ay napakarami naman at ito po maliit na sagot ko doon sa isang tanong ay 60% na ay nagkaroon ng 4 million na viewers. At siguro po kahit sa lumaganap dito nagkaroon po ng advisory galing sa mga ex-INC na grupo. Okay. Mayroon silang threat dahil nagkaroon daw po ng advisory information sa isang ex-INC na grupo. So isipin mo, kukuha ka ng information laban sa INC mula sa ex-INC na mga nangatiwalag na sa iglesia. Parang hindi tama yung analysis ng ganitong mga utak. Simpleng analysis lang kung totoo yan na nagtitreat ang INC, pumapatay ang INC. Kung pumapatay nga ang grupong yan, bakit buhay pa ito silang mga ex-INC na parating naninira sa INC? So, hindi totoo yan. Pero iba rin talaga ang utak ng mga taong ito. So, tuloy natin. Na meron daw pong mga threat sa akin at ito ay gagawin sa isang panahon na maraming bigger events para tabunan yung balik. Yun. Sinabihan pa siya kung kailan gagawin yung pag-execute ng plano na pagpatay sa kanya. So, kahit sino, kabahan basta ganito. So, alam mo naman itong mga ex-INC na ito. Pag INC ang pag-usapan nila, kahit ano na lang pinagsasabi nila. So, nakita natin sa mukha ni Dr. Melba Magay, kinabahan na siya. Tuloy lang natin bago tayo magbigay pa ng ating opinion. At saka, i-pray na ito raw po ay parusa ng Diyos dahil kinriticize ang kanyang simbahan. Una-una po, gusto ko lang na sabihin na yung remark na ito po ay punto. Mas marami pong sinabi si Father. Putulin ko lang muna yung sinabi ni Dr. Magay na kasi nakapagsabi siya na kulto ang iglesia. Ang iglesia naman ay sanay sa mga salitang ganyan, panglalait sa iglesia,
Sanay na kami niyan. Parang apan. Para sa amin, normal ang mga bagay na yan. Dahil ang isang iglesia ni Kristo, bago ka man maging iglesia, tinuturuan na kayo ng aral na sa pagpasok ninyo sa iglesia ni Kristo ay may kasamang pagsubok. Isa sa mga pagsubok ay yung kamuhian ka ng sanlibutan, ano-anong sasabihin sa iyo, ano-anong sasabihin sa iglesia. Normal na yan at alam na namin yan. So ituloy natin ang sinabi ni Dr. Magay. Okay. Dahil pabayaan ko na po sa mga pani at sa mga pastor kung bakit po ito. Ako po, ang concern ko ay sociological. Kasi po, malaking threat sa democracy kapag ang leader ay merong ganong characteristic ng kulto. Ibig sabihin, lahat ng mga followers, bawal na lang palagi sa kanya kung anong sabihin ng leader. Isa po yung element sociologically ng isang cult. No? Pwede ang cult ng artista, cult ng mga kagaya ng Jim Jones sa Amerika, yung mga ganon. So, ang aking isip dun sa kulto, sociological, yung theological aspect nun, bahala na sa mga kaparian. Ayun, dinefend niya kung bakit nasabi niyang kulto daw ang iglesia. Dahil kasi daw ang leader kapag nagsalita, susunod daw kaagad ang lahat. So sa iglesia naman, ang sinasabi ng aming leader ay nakasulat sa Biblia. At ang Biblia ay salita ng ating Panginoong Hesukristo, salita ng Diyos. So bakit hindi ka susunod? Ano pang maging rason mo? So, kung ganun ang pananaw niya, kaya nagiging kulto ang iglesia. Si tuloy. Ang nakakabahala lang po dito is yung parang nawawala na po yung free speech. Yung sinasabi kanina ni Pastor Noni, na pag meron kang sinabi at nagalit yung tao na nakikriticize, ay babarilin ka kagad. Pero death threat kagad. So, ang iniisip niya, pag makriticize ang iglesia ni Kristo, i-death threat daw kaagad. Babarilin daw kaagad. So, kung totoo yun, ang dami nang nabaril. Pero hindi po totoo yun. Ang iglesia po ay ready na i-criticize. Ready. Noong unang panahon nga, maraming debate, maraming forum na ganyan, katulad niyan. Dahil ready ang iglesia ni Kristo na i-criticize. So, ituloy natin. In other words, ito ay sign ng dahil ng ating free speech, dahil din ng ating democracy, na hindi ka na pwedeng magsalita. No? Dahil maaaring ikaw ay barilin. No? Just like that. So medyo nakakabahala po yun. Nakakabahala din na kapag meron kayong isang minority group, hindi naman po kailangan ito yung simbahan. Pwede rin po na isang social grouping lang. Pero yung minority na nagpa-black voting, skews yung ating electoral system. Ngayon, pumasok naman siya sa black voting. Sa electoral system daw nakakasira. Tuloy natin. Nagiging game changer, kaya ako nagiging makapangyarihan din, nagiging very powerful. Sapagkat, sinabi niya na ang black voting daw nagiging game changer, nagiging makapangyarihan daw ang iglesia. Pero, makita naman natin sa mga naunang sinabi niya na ang iglesia ay konti lang. Kukunti lang ang iglesia. So, bakit magproblema ka sa black voting ng iglesia kung kukunti lang ang iglesia ni Kristo? Tuloy natin. sila yung, kumbaga, will turn the tide ganon. Kaya nga marami pong lumilinya sa mga ganitong black voting. Yung po ang aking concern, dahil ako po yung hawak na social anthropologist naman. So, yun ang concern niya kasi the tide will turn daw. Marami daw naglilinya. Ganito lang yan. Kung may pinili ang iglesia kasi, dahil sa trust
and confidence ng ibang grupo, kung sino mang pinili ng iglesia na botohin, yun din ang binoboto nila. So, kasalanan ba namin yun? So, dapat i-encourage mo yung mga kasamahan mo na mamili din. Hindi botohin yung binoboto namin. Yun na lang siguro ang solusyon nun. Yung pong threat sa ating electoral system, threat sa ating democracy, threat sa ating malayang pagpapahayag, no, ng ating mga saloobin. Na sana, kanya sinabi ni Pastor Bobby, masyado na hindi na tayo makapagsalita at makapag-usap, no, magkaroon ng civic na discourse. Kasi parang meron tayong lahat echo chambers. No? Nakikinig lang ako sa gusto ko ng pakinggan. At yung kabila, hindi ko na pakikinggan. At nakikita natin ito kahit sa Senado, doon sa impeachment court, na dapat compassion sila at makikita natin na regulate yung kanilang mga kinikilingan. Okay, narinig natin ang sinabi ni Dr. Melba Magay. Siyempre, na-threat ka na, totoo man o hindi, na-script man o hindi, may script man o wala. Yan ang mapala kapag inaway mo ang Iglesia ni Cristo. May mga taong magka-interes sa iyo para pag napatay ka o naano ka man, ibibintang na naman sa Iglesia ni Cristo. So, mabuti pa, hanapin mo na lang ang katotohanan. Kaming mga Iglesia ni Cristo, sanay kaming laitin, sanay kaming pagsabihan ng kahit na anuman. Dahil nakasulat yan sa Biblia, tinuro yan sa amin. So, hanggang dito na lang ating video. Ano na naman kaya kanilang script sa susunod na buwan? Please don't forget to like and subscribe to this channel.